So, andito po tayo ngayon sa Welcome Rotonda kung saan nagtitipon po dito ang ilang mga miyembro nitong grupong Piston kaugnay ng kanilang transport strike na nagsimula ngayong alas 6 ng umaga. Pero nakikita ho natin dito marami pang bumibiyahe at dumating na rin ho dito ang ilang miyembro ng grupong Piston para tingnan kung paano magiging takbo ng kanilang transport strike ngayong araw nito. Kakausapin nun natin si Ginoong Reggie Manlapig. Siya po ay miyembro ng Piston at nanggaling pa sila sa Bulacan. Magandang umaga, Sir Reggie. Good morning po. Kami po ay mga miyembro ng Piston. Galing pa po sa Bulacan. Siyempre, para po ay panawagan natin yung mga pamamaraan na dapat gawin ng gobyerno na bagaman mayroon po tayong suliranin sa pangkalahatan. Alam po namin na mayroon pong ibang paraan para hindi sukdulang tumaas ang presyo ng mga petrolyo. Pero Reggie, ang gobyerno, di ba, may bibigay ho subsidiya, meron ho ibibigay ng subsidiya at actually meron sinasabi na itataas dapat ang pamasahe pero hindi lang muna ito patutupad ngayon. Ito ho bang mga ganitong mga hakbang ay hindi sapat para matugunan ang inyong sektor? Ito po ay napakanipis na tugon lang po ng gobyerno para sa amin. Bagaman po sila ay tumutugon, kami po ay nakukulangan din, parang napakatagal. Bakit parang pagsolusyon para sa aming transportasyon sector, ang tagal bago i-release. Samantalang matagal na pong tumaas at naramdaman na po namin na kami ay nahihirapan dahil sa pagtaas po ng petrolyo. Pero po yung dapat na subsidiya na aming matanggap ng mas maaga, hanggang ngayon po ay wala pa at nakikita naman po natin na karamihan hindi pa po kasama sa master list. Nagkaroon na po ng ganyang problema. Kaya po kami, nananawagan po kami na sana mas maibigay ng mas maaga yung para po sa aming mga driver, dahil tahasan po, wala po talaga kaming kinikita. So, Reggie, bukod dito sa transport strike ngayong araw na ito, ano pa ang plano niyong gawin para kayo ay madinig ng gobyerno? Tuloy-tuloy po ang pananawagan po namin at ito po ay hindi naman po dito lang. Nationwide po ito. Marami po kaming transport strike center na nakakalat po. Buong Pilipinas po ito. Meron po kaming Bulacan, meron po kaming Bicol, Iloilo, marami pong nakikisa po rito. Bagaman po, alam ng lahat na sinasabi meron nga pong problema sa pangkalahatan pero may magagawa po ang gobyerno para mabawasan at hindi umabot sa sukdulan ang pagtaas po ng petrolyo. So ngayong araw po ito ba parang ngayong araw lang o meron pa kayong mga susunod na? May mga susunod pa po kaming pagkilos. Ito po ay tuloy-tuloy hanggat hindi po nadidinig ang aming hinaing at hindi po napapakinggan, tuloy-tuloy po ito. Ano ba nakikita niyo isang malaking hakbang na pwedeng gawin ng gobyerno para kahit papaano ho ay yung inyong panawagan magkaroon ng tugon, ika nga? Ayun nga po. Unang-una po, panawagan namin, tanggalin na po muna sana yung mga ipinapataw sa petrolyo para po magkaroon naman po ng pagbaba at makagaan po para sa aming mga sektor ng transportasyon, lalo na sa mga driver na kahit papano may maiuwi pa po kami kita. Okay, maraming salamat, Reggie. At si po yung miyembro ng Piston na nagpunta ho dito. Sir, ito, Morning. si Nanoy Rafael, siya po ay convener ng Para Commuter Network. Ano ng mga commuter? Anong saloobin ng mga commuter dito sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo? At bagamat hindi muna ipatutupad yung taas pasahe, dapat ngayong araw na to? Actually, kahit hindi ipatupad yung taas pasahe, napakalaki ng krisis na kakaharapin ng mga commuter, no, dahil dito sa taas presyo ng langis. Pag hindi pinatupad yung taas pasahe, wala ding sapat na subsidyo, ang magiging epekto nun sa amin ay pagkawasak ng transport supply. Wasak na nga yung transport supply, no? Before itong oil crisis na ito, 36 million daily passenger capacity ang nawala dahil doon sa PUV modernization program. Tapos ito pang oil crisis na nararanasan natin ngayon, ang ibig sabihin nito, 120 pesos per liter na ang magiging presyo ng diesel ngayong Friday. So ibig sabihin, yung mga katulad ni Reggie at ng mga kasamahan natin sa Piston, hindi na talaga makakapasada kahit wala pang welga. Wala na kaming masasakyan. Ano pwedeng gawin ng gobyerno para matulungan naman yung hanay ng mga commuter natin? Baka dapat si Bongbong Marcos hindi naman gumising ng tanghali, no? Marirealize na lang daw niya, pagkagising niya ng tanghali, biglang babawiin niya yung fare hike, tapos wala namang kaagarang solusyon. Napakadali ng solusyon, hindi emergency powers. Ang kailangan ni Bongbong Marcos ay itulak ang Kongreso at ang Senado na talagang tanggalin ang VAT at excise tax, hindi suspend lang, hindi bawasan lang, hindi temporary lang, hindi excise tax lang. VAT at excise tax tanggalin, no, at itulak ang mga kumpanya ng petrolyo na i-roll back sa 55 pesos, no, ang presyo ng diesel, no, at kasabay nun
itaas ang sahod ng mga manggagawa para maging nakabubuhay. Okay, maraming salamat. Ito po Salamat si Nanoy Rafael, convener po ng Para Commuter Network. Yan. So, nag-aantabay ho sila dito at meron silang mga magaganap na press conference dito sa Welcome Rotonda ngayong araw nito. Pansamantala, yan muna ang sitwasyon dito sa Welcome Rotonda. Back to studio po tayo. Silipin naman natin ang kilos protesta ng mga tsuper sa Pasig kontra mega oil price hike at sa pagsususpindi sa taas pasahe. May unang balita live si EJ Gomez. EJ, good morning. Mariz, good morning. Ngayong araw nga sana ipatutupad ang inoprobahan na taas pasahe ng LTFRB para sa mga pampublikong sasakyan, pero binawi ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya itong mga tsuper dito sa aking likuran umaalma. Patuloy rin silang nananawagan ng suporta mula sa gobyerno para raw sa mga naghihirap na mga namamasada. Pasado alas 4, kaninang madaling araw nang magtipon-tipon ng ilang PUV drivers at miyembro ng grupong Piston dito sa Plaza Bonifacio sa Pasig City. Magsasagawa sila ng kilos protesta kasunod ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gayon din sa biglang pagbawi ng Pangulo sa aprobadong fare hike sa mga pampublikong transportasyon na nakatakda sanang ipatupad ngayong araw. Ayon sa leader ng Piston, aabot sa 200 tsuper ang makikiisa sa maghapon nilang pagpoprotesta rito sa Pasig City ngayong araw. Mariz, ayon pa doon sa nakausap natin na leader ng Piston, itong kanilang kilos protesta ngayong umaga ay wala daw permit. Ngayon, kinumpirma na yan nung nakausap natin na nakadeploy na police officers dito. Wala nga raw silang permit. Kumbaga, nag-usap na lang sila kanina. Nagbigay naman daw ng assurance ang mga grupo o yung mga super dito na hindi naman daw sila manggugulo. Dito lang sila sa pwesto nila ngayon hanggang sa mamayang alas 5, alas 6 ng gabi ngayong araw. Yan muna ang latest mula rito sa Pasig City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Inadapt ng Kamara ang bersyon ng Senado ng panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para bawasan o suspindihin ang fuel excise tax. Sa ilalim ng panukala, 3 buwan bago epektibo ang emergency powers ng Pangulo, maliban na lang kung patuloy pang tataas ang presyo ng kada bariles ng Dubai crude. Otomatiko naman itong babawiin kapag bumaba na ang presyo ng kada barrel sa $80. Batay sa datos ng Department of Energy, 29% ng presyo ng gasolina ang napupunta sa buwis. 22% naman sa diesel. Pipirmahan pa ng House Speaker, Senate President at mga Secretary General ng Kamara at Senado ang panukala. Bago ito sinumite sa Malacanang para sa pirma na ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa naman tiyak ang Pangulo kung gagamitin niya ang emergency powers. It's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. Naglabas ang resolusyon ng Senado na nananawagang bigyan ang sinumang Pilipinong nahaharap sa international arrest ng pagkakataong dumulog sa local court. Kasabay dito, sinabi naman ng Ethics Committee na kailangang amyenda ng kanilang rules kung gusto talaga maparusahan ang mga matagal nang absent sa Senado. May unang balita si Mab Gonzales. Mahigit 4 na buwan na mula nang huling pumasok sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Hindi na siya namataan doon mula nang umugong ang balitang may warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court. Dahil dyan kung kaya may nakahain ng ethics complaint laban sa kanya pero nakabinbin pa rin ngayon. Katwiran ng chairperson ng Ethics Committee, kung ngayon ito diringgin, madidismiss lang kaagad ang reklamo. Wala kasi sa rules namin eh. You cannot find it anywhere in the rules about that issue on no work, no pay. Kaya kailangan aniya munang amyendahan ang Senate rules kaugnay ng pag-a-absent ng mga senador kung gusto itong tapatan ng parusang walang sahod at masuspinde ang operasyon ng mga nag-a-absent. Dahil pang-anim pa naman ang reklamo kay De La Rosa sa 9 na nakapilang ethics complaints, may panahon pa raw kung aamyendahan ng Senate rules. Pag di umabot yan at ma-dismiss, pwedeng mag-refile agad ang complainant. Dagdag ni Senador J.V. Ejercito, hindi nila pinagtatakpan ang kapwa-senador. Paano po pinagtatakpan? Ngayon nga po ay kami na nga po nagmamadali na ipasa yung adoption ng rules
Kasi nga, kasi meron nga may isang senator na nag-apila nga na dalhin muna sa body para the whole body can decide. Samantala, inadopt ng Senado ang Senate Resolution 307 ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nagpapahayag ito ng sense of the Senate na dapat protektahan lahat ng Pilipino laban sa extrajudicial rendition o pagsuko sa dayuhang bansa. Hindi ito panukalang batas, kundi panawagan lang na mabigyan ng sapat na oras ang mga Pilipinong may hinaharap na foreign o international arrest na dumulog sa lokal na korte. Tinutulan ito ni Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. While couched in general terms, this resolution arises from specific circumstances involving the former president. The rule of law requires that accountability mechanisms apply equally, regardless of rank. Ginawa po ang ICC para magkaroon ng espasyo ang mga biktima na hindi makakuha ng hustisya dahil estado ang kalaban, dahil makapangyarihan ang kalaban. Yung libo-libong pinatay sa ngalan ng Oplan Double Barrel, na iyan ang paratang sa ICC case ngayon. Yung libo-libo na yun ay hindi nabigyan ng due process. Hindi na sila pinaabot sa korte, kundi diretso sila sa morgue. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.